Yun din my people are being destroyed because they don't know me. Since you, priests, refuse to know me, I refuse to recognize you as my priest. Since you have forgotten the laws of your God, I will forget to bless your children. That is in the New Living Translation sa NLT. In the ESV, my people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I reject you from being a priest to me. And since you have forgotten the law of your God, I will forget your children. Ang Diyos magapanalangin siyang pulong. So, ang Diyos good nagpadayag kang Hosea. Hosea means salvation. Ang meaning sa Hosea is kaluwasan, salvation. Kung nagpadayag si Lord kang Hosea, nga, ang akong katawhan, matud pa, na laglag. Dili kay will be destroyed, are destroyed. Ang ako mga katawan are destroyed. Past tense na, nangalaglag, kay nagkulang sila sa kahibalo. Okay, nagkulang sa, anong nagkulang mo sa kahibalo? Kay ang pagtuon, pag-learn, kinanglan, magtagaan o panahon. Dili man kita kabalo kung dili ta magpatudlo. Dili man ta pwede magpatudlo nga dili ta maghatag og panahon. Diba? So manay training. So sa training dili pwede i-desire lang na nimo kinanglan na aka present ug na aka during the time of training. Ang teaching, part sa training is naagid na teaching. So nalaglag daw iyang katawan tungod kay nagkulang sa kahibalo because they don't know me. Kaya kung nasahid pa lang kuno sila sa Ginoo, dili unta sila mga laglag. And then matod pa din because you have rejected knowledge kay inyo mag-reject ang knowledge sa ato pa. Adi na ta mag-tuon din. Na ka na magsalig dito ta kay pinili na tas Ginoo or Christian o luwas na gikuno. Nag-abusar sa kaluwasan, nag-abusar sa kanang being chosen by the Lord. Kung dili maayo nga mag-abusar ta. Di ba? And then I reject you being a priest to me. Akong gi-reject. Since your priests refuse to know me, kay kamo mga pari, wala na mo na minaw na ko. I refuse to recognize you as my priest. Wala, grabe. Kung mag-refuse kuno ta sa pag-ila sa Ginoo, mo-refuse po ang Ginoo, balibad po siya. Iya putang, dili ilhon. O di na mo ila ang tao sa Ginoo, ang Ginoo po dili na po mo ila. So, kung ay bata nga mangila, pati po ang Ginoo mangila kung dili na siya ilhon. Lagi. So, unsa pa dayon ang disadvantage ani kung ang tao puno destroyed ng tao, dili na ilhon sa Ginoo. Luoy, di na mangilabot ang Ginoo. So kay dili man mangilabot ang Ginoo, delikado na ang kahimtang niya, kahimtang sa ang katawhan. Dili na manglabot ang Ginoo kay wala lagi po gipalabot ang Ginoo silang kinabuhi. So bro nga na dili na maglabtan na dili na tapak wala na pakialamay. So and then since you have forgotten the laws of your God, kay inyo na magilimtan ang kabalauran sa Ginoo, I will forget to bless your children. Luoy in taon ang mga anak. Walay panalangin ang mga anak. Affected ang mga anak. Kung ang ginuhatan sa ginikanan dili maayo, apektado jud ang mga anak nga wa pod nagtarog alagad. Sa ato pa kung luoy kay ginikanan, musamot og makaluluoy ang mga anak. Sumaingan na. Pero ang anak nga wala nagpabadlong, wala ni supak-supak, lahi ra gyud ang dagas sa kinabuhi. So sa kuno
My people are destroyed, na laglag tungod kay sa kulang sa kibalos Ginoo. Nganuman wala naghatag panahon pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Okay. So mo na ang giingon sa pulong sa Ginoo, magkuanday ta diri sa verse 4, chapter 4 verse 1. Ang Ginoo may sudya batok sa mga taos nga nagpuyo ni ining yutaa. Israel pamati sa gisulti sa Ginoo. Walay pagkamatinud-anon o gugma diha sa nasod ug ang katawan wala mo ila kanako ingon nga Dios ko. Gistug-an gyud ni Lord kang Hosea unsay iyang nakita sa mga katawhanan niya. Sa wala kabalo, maingon tong uban nga kabalo usay kahimtang sa tinud kahimtang sa katawhan. Ay man tong Israel kay chosen sila, pinili sila. Pero wala sila kabalo unsay nakita sa Ginoo sa ilang kaugalingon sa ilang sitwasyon. The word of the Lord of people is the Lord has brought charges against you. Na ay charges, na ay sumbong, na ay sudya. May sudya batok sa mga tao sa nga nagpuyo ni ining yutaa. Ang sabi sudya sa Ginoo, walay pagkamatinud-anon. There is no faithfulness, no kindness. Wala na kunoy pagkamatinud-anon, no kindness, wala na maayo. No knowledge of God in your land. Nakita nga murag wa lagi kay balo sa Ginoo ang ilang mga katawhan dito. Godless na. Nga naman, nanga-deceive naman sila. Nalimbungan naman sila. Ang tao nalimbungan, wala na ipakialam sa mga pakigsandurot sa Ginoo. Nakailag Ginoo, pwede na pa siya daghang bersikulo, pero hawang na iyang sulod. Wala na. Mura na siya og kanang balon nga naglutaw sa kahanginan nga walay direction. Hello? Ang tao nga layo na sa Ginoo, murag balon nga nilutaw sa kanginan nga walay direction. Kung asa paliron sa hangin, dito po siya. Suluoy. Wala na kunoy pagkamatinud, no kindness. In other person, no steadfast love. Kaya no kindness na mo ulitan. Kanang dili masabtan ang kinaiya. Lahi na ito, mangtas na. Feeling niya siya sakto, gusto niya siya isabton. No knowledge of God in your land. Bisan pa sa other version, English other version. And no knowledge of God in the land. Pareha na sila tanan. Wala na ipakialam, wala na panahon sa pagsimba, pagampo, pagdaig. More on sila sa, unsa nila lang gustuan nga buhaton. Enjoy na lang sa kinabuhi. Muna ang Ginoo na suko. Na siya'y sudya, batok sa mga katawan sa Israel. Okay. In verse 2, matod pa din nanaad sila apan wala magtuman. Namakak sila, nagpatay, nangawat og nanapaw. Gilapas nila ang mga balaod og midagsang ang pinatyanay. Muna, sa tuwala ko na'y kahibalo sa Ginoo ang kuan ditong itaa. Unsay na isa-isa diri unsay mga sala. Pinatyanay, matud pa pinatyanay, pagpanapaw, pamakak, matud pa tanan nangawat. Wala na gyud. Kay kung dili magid espiritu sa Ginoo ang kini nga klase nga binuhatan. Godless na magini, walay Dios. So once kani nga natay negative nga binuhatan, daotan nga binuhatan. Bisan pag maingon tag Christian, kita kay nag-angkon-angkon ang ginawa na ni angkon ni Lord nato. So my people are destroyed. Nalaglag na. Kaya nalaglag na, na-deceive na sa kaaway. Kaya na-deceive sa kaaway na siya magpaulipon. Muna nga, kung ulipon ka sa espiritu sa kaaway, ang espiritu sa kaaway mo patay. So muna mo patay sila. Mukawat. Dili man yung espiritu sa Ginoo mangawat.
wala gigiyahan sa inaos. Wala gigiyahan sa Espiritu sa Dios nga nangawa. Gani sa mga malipay ng mga balita sa ipang post sa Facebook nga nabilin ang mga pitaka nga dapat daghan ATM na $1. Wa gid kuha ibisa gamay. Gipakuan kamo ani kanuman. Kay wala kanang tawana. Wala ang pag-espiritu sa yawa. Naikahadlok sa Ginoo. Naika dili kay naluoy ka sa tao. Ang bottom line ana nga na ato naikahadlok sa Ginoo. Kay kung naluoy ka sa tao, lahi po ng istorya ha. Kung naa kay kahadlok sa Ginoo is dili ta mag dili ta mag kalipay sa paggamit sa butang nga dili atoa. Di ba? So ingan ana nga gisaysay diri unsay ilang binuhatan. Nagtuman sila. Nanaad sila apan wala nagtuman. Namakak sila nagpatay ng nangawat og nanapo. Gilapas ni ang mga balaod og midagsang ang pinatyanay. Ano may ngon nga Ginoo. Dili gyud na basinganan nga kuan. Naatay lunas langit nga manawag ta Ginoo. Anang nagsawon og Christian song, Christian lugar na. Dili kinabasihanan. Hello. Okay, verse 3. Busa nagbangutan ang nasod ug nangamatay ang tanang nagpuyo niini. Lakip ang tanang mananap sa kapatagan ug ang kalanggaman nangamatay bisan gani ang mga isda sa kadagatan. So unsa nay tabo? Ang source of income sa tao, ang panginabuhian sa tao is gibirahan sa Ginoo. Unsa daw kuno? Nagbangutan ang nasod ug nangamatay ang tanang nagpuyo niini. Naay katalagman. Naay katalagman. Ngano man, gipadangat ni Lord ang katalagman kay wala siya nalipay. Kay ang katalagman isa sa silot sa Ginoo. Amen. Ang katalagman isa sa silot sa Ginoo. Nagbangutan. Matod pa. That is why your land is mourning, nagbangutan. And everyone is wasting away ang uban nangahanaw nangawala. Even the wild animals, bisan pa man ang mga hayop, ang mga kalanggaman, ug ang mga isda diya sa kadagatan nangamatay. So say pasabot ani. Ang kanang sources sa pagkaon sa panginabuhi birahan sa Ginoo. Kayutaan, kahanginan o tubigan. Tagaan ni Lord o katalagman. Para hinuklog, makarealize ang katawan sa Ginoo. So ganun, kay kabalumanta nga, masuko gid si Lord. Ganun ato manggid pud paaboton nga masuko ang Ginoo nga pwede man din nato malikayan kani masuko ang Ginoo. Ana ra man guna, di ba? Di ba? Kay ang Ginoo dili pa din ang Ginoo mo tolerate. Wa gid siya i-tolerate. Mo bitaw na nga sa tawo nakasabot sa Ginoo na ikadok sa Ginoo. Wa gyud naka sinati og na feel ang katalagman. Right? Talagman sa balibot. Nga naman is silot ra mo guna sa mga taong badlungon. Di ba? Ingan na siya. And then, verse 4. Miingon ang Ginoo, ayaw itugot nga may musudya batok sa katawhan. O may musumbong batok kanila, kay ang akong panudya batok man kaninyong mga pare. Una gid niyang witikan ang mga pare. Kay sila, mga pare, mga alagad si Ginoo. Nga muuntay mo tudlog values mga tao. Pati sila wa na. Kaya nangalibong na naman sila. So silang tanan apektado. Silang tanan apektado.
ang unang gireklamuhan sa Ginoo ang mga pari nga gitagaag katungdanan ni Lord nga magtudlo, magbadlong, magsangyaw sa makatawhan. So ingani gyapon ang sitwasyon karon. Daghan kaayo gitawag ni Lord nga mga alagad, nga mga lagad sa Ginoo. Wa na nangalagad, nag-agad-agad na lang. Napay matud pa sa isa ka preacher nga in-interview po niya ang alagad po sin usa ka alagad si Ginoo nga dasig kisa niyan. Gi-interview ni isa ka alagad si Ginoo. Ana na siya magbasa sa Biblia kung naiwalihan. Sa ato pa kung wala siya walihan, di siya magbasa, di siya magtuon. Dili pwede nga mag-agad-agad ka. Ang unang gi-complain ni ang unang saway iyang gi ko anang mao ang mga pari matud pa. So isa ayo mo pang sudya ay mo points ay mo panudlo. Ay pang tudlo sa uban matud pa sa verse 4 ay itugot nga may musudya batok sa katawan. That is why your verse 4. Don't point your finger at someone else and try to pass the blame. Ay panudlo isa ayo mo panudlo mga pari sa uban. Kay kamo akong unang reklamuhan kay inyo ning buluhaton. Responsable. Inyo ning responsibility. So kung dili na magtudlo ang mga alagad sa Ginoo, nya magtudlo na lang. Tudlo nga kamo man ko di magpumamino di na po ko nagtudlo. Nya sa ganingon ni Lord kang Isaiah. Sige, lakaw. Wali kini mga taon naay dalunggan apan di kadungog, naay sa labutan apan di kasabot, naay mata pero kakita. Ingon po sa Isaiah. Kanus amang ko magwali ana Lord, hangtod kanus amang ko magwali anang klase ng mga taon sa hangtod mga hurot ang mga katawan, ang mga balay mahanaw na. Hangtod mawa nay mabili. So mintas na apay tao daw, walihan. Mamati man og dili, walihan. Nga naman, kay aron walay mahayay. Mo nang gi-open ni Lord tanan karon. Sa una, gusto ka magwali sa TV, dako kay monthly. Karon, bisag kinsa na makawali tungod sa kuna kay Facebook, na kay data, na kay internet. Baratuhon imong cellphone og mahal basta touchscreen, pwede na. Nga naman, gi-open ni Lord ang tibok kalibutan nga makadungog sa pulong sa Ginoo. Amen. Kung magpalingog-lingog pagid ka, na kita ragyoy alkansi sa ulahin. In verse 5, matod pa din madagma kamo panahon sa adlaw, madagma usab ang propeta uban kaninyo panahon sa gabi. Laglagon ko ang Israel ang inyong inahan. Suko na si Lord ingon sa mga dagma mo tanan, bisag adlaw gabi madagma mo, mga pandol mo. Sa madagma kamo panahon sa adlaw, imagine na bisag adlaw madagma na, wala na guidance, wala na protection. Madagma usab kam ang propeta uban kaninyo panahon sa gabi. Suluoy. Laglagon ko ang Israel ang inyong inahan. Grabe no? Kay nasuko na si Lord. Malagi pwede na itong malikayan nga di ta makasabas Ginoo, dili ta makapalagot si Ginoo. Diba si Duterte, subang ito si Duterte ito panahon ni Duterte. Pero nga naman nga ang mga tao atong panahon nga nagbolunteer mag-surrender sa ilang bisyo. Kay nahadlok, kay kabalo sila nga, delikado sila, dili sila mo surrender. Kung naay tao nga ni volunteer o surrender biya sa ilang bisyo atong si Duterte, dapat nga malabang hadlok ang tao sa Ginoo. Amen.
Hmm. Kay ang prisuhan sa Dios sa mga dautan, impyerno. Wala na'y piyansa dito kung magkumpiyansa ang tao. Sa impyerno walay piyansa. Busa ayaw kumpiyansa. Dahil sa kalibutan na ay kaso nga available or makapiyansa ta. Na ay kaso nga dili pud available o dili makapiyansa. So sa langit pa sa impyerno ra ba wa joy piyansa. Bisan pag tibuok kalibutan ikaw ang pinakadako. Di gud ingon nga Lord, i-trade in na lang nako akong kwarta nimo. Di jud madala. Madato magkamapobre. Once nga mahagsa nas impyerno. Wa na jud. Walahin na kanan. Way hangyo ay na dito kung mahagsa nas impyerno. Dahil sa kalibutan, kung naay mahagsa gikas ibabaw, pangitaan pagpamaagi, makuha itong nahagsa dito, patay, magbuhi. Pangitay pamaagi. Pangitay dyan pamaagi. Pero ang tao kung maimperno na, wa na yuy pamaagi. Nga hawas pa siya dito. Busa, nagpadala siya og mga alagad nga magpadangat sa mga pulong sa Dios aron nga mahibalo ang tao sa Dios, aron nga ang Dios ilang alagaran daygon simbahon yubuan para panahon nga tinghukom di ta apil. Amen. Di ta maapil. Langit ang atong paingnan. Wala na kinahanglan dito passport o visa. Nga mag-apply patag asang dapita nga opisina. Ang gikinang imo pagtupag salid paglahutay pagpangalagad sa Ginoo. Wala jud na. So, gisa-isay diri nga ang iyang katawan nangalaglag kay wala na nakaila sa Ginoo. Connected yapon siya sa Matthew chapter 25 katong pamanhonon. Pagbalik niya tungang gabi ang 5 ka maalamon nga mga ulay ready na sila'y oil ug nagsiga ilang suga. Siga pud ilang mata kay nakabatik man sila nagtukaw man sila. Nagtukaw, wa na sila gipukaw. Nagtukaw sila wala sa gipukaw. Ang 5 perting tuluga pag mata nila wala pagid sila'y oil. Unya ni palit pa sila oil. Nanuktok sila. Unsa ingon sa kuan sa pamanhonon? Wala palayo kamo kanako, wala ako kailan ninyo. Ato pa ang dili ready, ang dili preparado. Dili ilhus Ginoo. Ana ra kina dili preparado. Dili ilhus Ginoo. Dili ipasabot nga dugay na ta nangalagad, anak ta sa pastor or naatay papel sa simbahan, sure na gina dili jud na basiganan. Ang atong kasing-kasing una-una is importante ato bangas Ginoo. Hello. So sa nahitabo, pati gilimtan man daw nilang Ginoo, limtan po daw sila sa Ginoo. Balik ko na kung basa ang verse 6, malaglag ang akong katawan. Okay, diris Bisaya na ay problema. Ingon diri malaglag present pa, future pa. Future pa kay malaglag man di kay nalaglag. Sa Bisaya na ay problema. Future pa, umaabot pa. Sa English, do ka version, may are destroyed. Dili kay will be destroyed. Manay problema sa diha. Usay di na magkadimao. My people are destroyed, past tense na, nangalaglag. Maobita itong sinitabo sa Ezekiel chapter 37, na ipakita ni Lord ka Ezekiel, mga ugan ng mga bukog. Spiritually, nga to ilang status. Ingon si Lord ka Ezekiel, mabuhi ba ka ni Ezekiel? Ingon po si Ezekiel, ikaw rin na sayod, Lord. Ingon din si Lord, prophesy to these bones. Sultihi, magpropesiya aning mga bukog aron sila mga
buhi. So gistuman ni Ezekiel, nagpropesiya siya or nagwali. Pagwali ni Ezekiel, pagpropesiya ni Ezekiel, ang mga bukog nang lihok, perting lihok nila. Nangaporma sila nga skeleton. Ingon din po ang Ginoo. Pagpropesiya sa hangin sa upat ka corner. Ingna nga taga-agininhawa. Maghatag og gininhawa aning mga bukog. Human atong bukog na may unod ato. Ginawa na lay kulang. Ingon si Lord kang Ezekiel, pagpropesiya, ingna ang hangin sa upat ka kanto o four corner nga maghatag og gininhawa aning mga bukog. Ano forma? Og tinuod. Ezekiel 37. Mauto nga nabuhi. Pagkabuhi, ingon din si Lord, mao kini usa ka dakong army. Ingon din si Lord, mao kini ang katawan sa Israel. Kung tag-awo na to sa physical, muna yung blessed gid sila, dagan silang kwarta, okay dagan silang negosyo, pero dili na okay ang ilang kalag espiritu. Zato ang ako nga una, dili para sa inyong una. Ang ako nga nakita, dili para sa inyong nakita. Ang akong nabati, dili para sa inyong gibati. So, unsay nagtabo? Let's proceed to verse 7. Sa nagkadaghan nga hinuon kamo, misamot ang inyong pagpakasala kanako. Busa ilisan kog kaulawon ang inyong kadungganan. Ako'y si Lord. The more priests there are, samtang nidaghan ako ang mga pari, the more they sin against me, the more kuno sila nagpakasala batok sa Ginoo. They have exchanged the glory of God for the shame of idols. Na ana sila gihimong Dios. Dili na ang buhi nga Dios ang ilang gipaka-Dios. Na ana sila gihimong Dios. Okay, unsa man ang ilang gihimong Dios in verse 8. Gipahimusla ninyo ang pagpakasala sa akong katawhan o gusto ninyo nga magpadayon kini. Okay, verse 8. When the people, okay, wala gisay-isay klaro sa Bisaya. Sa English, gisay-isay diri. Matod pa, they feed on the sin of many people and they are greedy for their iniquity. When the people bring their sin offerings, the priests get fed. So the priests are glad when the people sin. Kasi pasabot na ni. Di ba kung makasala ang mga tao, magdala sila offering. Kaya para mapasaylo sa sala. So sa nitabo daw kuno ano nga bersikulo, malipay ang mga pari kasi gidala ko offering. The priests get fed. Ilan na gipaka-Diyos ang unsa man? Gipaka-Diyos na nila ang panalangin. Gibaylo nila ang panalangin, ang pagkaon sa naghatag nilang pagkaon. Saman gyapon ni kang Isaw. Gibaylo lang ni Isaw ang iyang birthright sa pagkaon. Mabuton to ingon lines pag-abot sa New Testament kang John o kang Peter o kang Jesus. Ingon si Jesus, Pedro, naigugma ba ka nako labaw aning mga pagkaon? Kaya sa bye-bye. Kaya kabalugid si Lord nga na ay mga tao. Ipalabay nila ang ibutang sa ilang tiyan. Christian. Kaysa ilang ipatagbo sa ilang kalag espiritu. So, matod pa din ni nga damor ko nidaghan ang pari, damon ang nidaghan ang ilang sala. Kay ilan nang gibaylo ang himaya sa Dios sa Dios. Unsa ilang Dios? Ang panalangin. Ang mga panalangin. Okay. Matod pa din. In verse 8, gipahimuslan ninyo ang pagpakasala sa katawan o gusto ninyo magpadayad kini. Verse 9. And when, verse 9, wala ako'y palabihon sa pari o katawhan. Silutan ko kamong tanan sumala sa inyong sala o pabayron ko kamo sa inyong binuhatan. Nagpaday, prangka gid si Lord. Wala siya naglipod-lipod. So now I will punish both priests and people for their wicked deeds. Huwag ginamin sa agatag ni Lord kang Hosea.
Pero ang ngalan si salvation. Nag-andam siya kaluwasan. Pero unsa man, gitalikdan, gibalibaran. Murabag naghatag ang Ginoo og ayuda. Dito gid sila sa biyuda, wa gid sa ayuda. Hello. So verse 10. Mukaon kamo apan dili mabusog. Makikilawas kamo sa inyong pagsimbag mga Dios apan dili kamo musanay. Kay gitalikdan man ninyo ang Ginoo aron makapatuyan kamo sa pagbaligya sa inyong dungog. They will eat and still be hungry. Wala. Bisan pagbikaon, gigutom gyapon. So nagsige na lagkaon. Muna nitambok ang lawas, ang kalag, perting niwanga. Muna nag-alindasay. And they will play the prostitute again and gain nothing from it. For they have deserted the Lord to worship other gods. Ilang gibiyaan ang Ginoo og nisimba sila sa lain nga Dios matud pa sa pulong sa Ginoo. Maingon ang Ginoo, ang bino nagwagtang sa maayong panabot sa akong katawhan. So unsa daw kuno? Ang isyu ganina pagkaon. Karon bino. Ang bino nagwagtang sa maayong So unsa nagtabuan ni mga pari daw? Nagsige nagkaon, nagsige nag-inom. Sige nagkaon, nagsige nag-inom, ug nawad-an na silang salabutan sa pagkahubog sa pag-ininom. Kung daghan kay mga alagad karon nga ingani. Ilang kalipay mag-inom, pagtagay. Naanas Biblia. Ang uban, dayag, ang uban nagtago-tago lang. Ug nasuko si Lord, why has robbed my people of their understanding? Ang pagkahubog nila mo'y nagwagtang sa ilang salabutan. Matud pa, ang bino nagwagtang sa maayong panabot sa akong katawan. Nagpakisayod ang akong katawan gikan sa usa ka butang nga kahoy, ug ang ilang sungkod naghatag kanilang kasayuran. Ang ilang pagkabigaon nakapasilaag kanila og gitalikdan nila ang ilang Dios tungod sa kaulag ngadto sa mga Dios. So lain na ang ilang Dios. Lain na ilang Dios, ang Dios na. So nasuko si Lord, grabe ang kasuko ni Lord. Gipadangat niya ni nga mensahe kang Hosea, ug si Hosea nagpadayag sa katawhan. Dili lalim. So verse 13, naghalad sila didto sa tumoy sa kabukiran ug nagdalag mga gasa sa ibabaw sa kabungturan, sa ilalong sa kahoy tugas alamo ug robles, kay dagko man sila landong busa na nakigilawas ang inyong mga anak nga babae, nagbaligya sa ilang dungog ug nanapaw ang inyong mga binalay. So mao din ang naay mga problema sa last tungod kay ang Ginoo nasuko mo anay epekto sa pagsimbang Dios. Nanghilawas, nakikhilawas, nakigprostitute, matud pa. So nasuko si Lord, matud pa in verse 14, apan dili ko silutan ng inyong mga anak nga babae tungod sa pagbaligya nila sa ilang dungog ug ang inyong mga binalay sa ilang pagpanapaw, kay ang mga laki nakigilawas man usab sa mga babaeng nagbaligya sa ilang dungog sa templo ni Baal ug naghalad og sakripisyo uban kanila sama sa giingon sa usa ka panultigon, ang mga tawo nga walay panabot mosangko sa pagkalaglag. So ang taong wala na po na panabot, mulaglag kay wala naman siya saktong desisyon. Kaya wala na po siya saktong desisyon, wala na po siya saktong action. Kay naingon naman, ang akong katawan nangalaglag. Pero sa Bisaya, malaglag ang akong katawan. Ang umaabot pa. Muna usahay na ay naagi diferensya. Nga kanang umaabot pa ang Biblia ni nga
Nalaglag mo nagkuha na nagsil nagpamtan na ganang ginugsilot. Pati pa jud kuno ang mga anak ma-apil og kamatay. Ang isang nga concrete example ani kay mga pari man mga alaga siya, mo to mga anak ni Eli. Nangamatay ang mga anak. Oh, nangamatay ang ilang anak o kato dayong sa Revelation chapter 3 nga katong mga taya-taya man gyapon siguro to. Oh. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Nga sa taya-taya lagi. Busa, I will throw her on a bed of suffering, and those who commit adultery with her will suffer greatly unless they will repent and turn from their evil deeds. Sa Revelation chapter 2 verse 22. And verse 23 dayon, and I will strike her children dead. Ang mga anak aning mga alagad sa Ginoo nga nalimbungan mga matay. I will strike her children dead. Revelation 2:23. Connected siya. O di ka Old Testament ram wala to. Ang Revelation chapter 2 verse 23 o 1 Samuel chapter 4 verse 17 to 22. Moto di pa nangamatay anak ni Eli. Unsa problema ato? Balahubog ni mga anak ni Eli. Grabe ng immoralidad, grabe ng kaning sumsum sa halad sa mga katawhan. Pati mga babae nga worker, gilabtan na nila. Sexual immorality, gluttony, abusing authority. Muna to siya. Nagdakan kaya po na karon mga alagad si ganong ingana. O wala nalipay ang si Lord. Magluoy ang mga anak affected. Nabisan pag sige tag-declare panalangin, ang atong declaration sa panalangin, dili man na siya mo take effect kung naanay binuhatan nga di maayo. Dili man na siya mo take effect kung ang binuhatan dili maayo. Hello. Kay mura bag ingani ba? Nagsigi ka buog zundrox diya sa pita. Unsa man mahitabo? Manimaho lang na predict na mo puti. Muna nga magbantay jud ta igsuon. Ang mga talimadon sa pagbalik sa Ginoo dayag na kaayo. Mga kinaiya kuno sa anak sa mga anak masupako na. Sukol na. Maunay na. Oh. Ang mga tao nag-enjoy kaon, kalipay diri kalipay dito. Matod pa sa waligan na nga pastor. Dili gyud mapugnan sa tao nga motrabaho gyud. Pati kung laag dili gyud mapugan makalaag. Pero sa simbahan dili magpapugong. Dili magpapugong. Hallelujah. Kay mo kuan gyud mo sibat jud. Yes. Maikyas jud. So kung ingana tong binuhatan murag giakyasan na tong langit. Gisibatan na tong Ginoo. Nagusto tag langit. Dili taga nagsimba, dili taga nagdahay, dili taga nagampo. Careful jud ta. Kaya sa to ang akong katawan nangalaglag tungod sa kulang sa kahibalo. Yang binuhatan nila, ang sa binuhatan nila, grabe nga kawat, grabe nga pagpatay, grabe nga pangilawas, grabe binuhatan nga dautan. Matod pa. Kung atong mga binuhatan, dili na gid maayo. Atong pagbati dili na maayo, atong tinan-awan di na maayo, atong sinuldian di na maayo. It means na agi dili maayo sa atong sulod. Hallelujah. Kay madayag gayud ang tanan. My people are destroyed. My people are perished because lack of knowledge. So nang nahitabo ni Eli ug mga anak nga matay.
Revelation chapter 3 of 2 verse 20 to 23. Mura gyapon. Ang judgment ni Lord is the same. The same yesterday, today, and forever. Ang iyang gugma, ang iyang kuan, pareha gyapon. Pareha gyapon. Hallelujah. So di ta kumpiyansa kay ang Dios is nagpadayag na siyang pulong. Ang putas siyang pulong. Salamat Ginoo sa imong papainumdum ka na. Nabisa ng imong katawhan, imong giangkon apan ang binuhatan nila wa nalipay o ingon ka nangalaglag sila. Gani nakikipakita ni Ezekiel nga ugang bukog na ang ilang sitwasyon kay nalaglag na lagi. Wala na justisya ang ilang binuhatan, pulos na dautan. Violente na sila, mura na sila gi demonyuhan kay mamatay na silang tao. Hallelujah, mangawat na silang mura dautan na ilang binuhatan. Salamat sa imong pulong na nagpadayon ka namo pahinumdum, pag-warning, pagtudlo, pagmaymay para nga kami mahigmata mo, maminaw nimo, mag-alagad kanimo, pangaliw po kanimo. Sa ngalan ni Jesus kami nag-ampo, Lord. Amen.